sa Double B! Sa linya natin, Kamalek Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga. Si Joel Sueng. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Joel Mamueng, at sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. May amyenda raw kayo doon sa mga panuntunan sa paglalabas ng patalasta sa social media. Tama po kayo, Sir Joel Mamueng, kasi minarapat po natin na sa ating pong palagay, dapat tanggalin yung pagpaparehistro ng mga pribadong individual para po sa regulasyon sa ating social media sa paggamit ng AI, deepfake, softfake at iba pang klaseng program. Sa ating pong palagay, Sir Joel Mamueng, pagka po kasi yung isang individual ay nag-like o kaya nag-repost ng isang na-post na ng isang kandidato o political party, pagka po yun ay pinuhibit natin o na-regulate, maaaring lumabag sa tinatawag na constitutional right ng freedom of speech and freedom of expression. So, ibig sabihin, ang ating pong regulasyon, lalo na sa pagpaparehistro ng mga social media accounts ay para lamang sa mga kandidato, sa mga political parties, sa mga nominees ng mga party list at sa mga mismong party list organizations. Inuulit ko po, hindi na po kasama ang mga pribadong individual. Pero hindi po ba, ano lang to, devil's advocate lang, Chairman. Pero kung halimbawa, hindi mo mag-register o gumawa ng fake account using a different name, kunwari private individual ito, pero support, ano ba yun, nire-repost lahat or kinakampanya ang isang kandidato, directly campaigning for a particular candidate, kahit hindi siya, wala siya sa purview ng COMELEC, wala siya doon sa regulation ninyo, so libre pong gawin nyo na kahit sino. Ma'am Weng, tama po kayo. Pero sa bandang huli naman po talaga, ang unang pinipigilan natin dito lang naman ay yung misinformation, disinformation at yung fake news sapagkat talagang nilalabanan at ayaw po natin dyan. Number two, hindi po namin pakikialaman ang tinatawag na contents o yung nilalaman ng pwedeng mailabas kahit po ng mga politiko. Ayaw po natin galawin yon sapagkat yan po ay freedom of speech na ginagarantiya ng ating saligang batas. Subalit, kung yung mismong mga nilalabas nila, ay yung mga pinopost nila, ay kasinungalingan, ay dyan po makikialam ang COMELEC. Alam niyo po, meron po yan sa Omnibus Election Code bilang isang election offense. And at the same time, pwede po namin ipatanggal yan sa mga social media platform. Pero paano po natin i-verify kung tama o fake news ang inilalabas ng isang kandidato sa kanyang registered account? Diyan po talaga papasok yung aming pakikipag-ugnayan na Mamueng, Sir Joel, sa ating mga kasamahan sa media, lalong-lalo na yung mga fact-checker na tinatawag sa ating pong mga interest groups, sa mga citizens arm natin, kinakailangan makul kagad ang atensyon ng Commission on Elections o na itong mga ito ay hindi makatotohanan at kasinungalingan. At kaya nga po ang pinagbibili natin sa mga kababayan natin, Sir Joel Mamueng, alam niyo po, nakita ko po yung survey, napakataas ng pagtingin ng mga kababayan natin sa social media bilang pinagkukuhanan na nila ng mga balita. Subalit tatandaan po natin, wala pa rin pong kapalit ang ating pong mainstream media na radyo, dyaryo, TV bilang maghatid ng pinakamagandang klase ng mga balita totoo sapagkat meron pong yung mataas na ethical standard. Sa social media po, maaari yung mga nababasa natin ay parang dating balita, yung pala ay kasinungalingan. Kaya kailangan po namin ng tulong ng lahat, Mang Weng, sa bagay po na ito. Yun. Unlike sa mainstream media, Chairman, meron, di ba sa mainstream media, meron tayong limit ng oras, di ba, Joel, o panahon na pwede kang poll ad. Pag sa social media, one to sawa yun, Chairman. Once posted, lifetime yun nandun unless i-take down mo, hindi ba? Tama po, Mamueng, Sir Joel, 120 minutes sa TV at 90 minutes sa radyo. Yan po ang sabi ng Republic Act 9006. Subalit wala pong limitasyon pagdating po sa social media sapagkat again, wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Kung kami naman po ang magpe-prescribe ng period lang o haba o iksi ng pwedeng mailagay, ay maaari pong lumabag tayo sa batas sapagkat wala pong nakalagay sa mismong batas. Kaya nga po ang amin lang pwedeng gawin ay yung regulasyon sa pamamagitan ng pagpaparehistro man lang ng mga social media accounts ng mga kandidato at partido politikal. Kung wala po tayo sa batas ng social media regulation, ano ang legal backbone noong inyong regulasyon? Sa Republic Act 9006 po, sabi ng batas, ang COMELEC ay pwedeng mag-regulate ng radyo, TV, dyaryo, and other medium or other forms Yung of other, media. doon Yun. papasok Wala yung pong- SOCMED, no? Yan po, dyan po kami nakaligtas dyan sa other forms of media na yan. Dyan po kami talaga, yan na lang po ang sinasangkalang natin,
upang mapanindigan na kaya pwede namang mag-regulate ang COMELEC. At siyempre po, Ma'am Weng, Sir Joel, napaka-importante ang partisipasyon dito ng mga social media platform. Para din po yung vote buying laban namin na pagka nag-participate sa amin ng GCash, PayMaya at iba pang platform, maaaring masawatan natin yung pamimili ng boto. Dito po yung pagkakalat ng misinformation, disinformation, ay pwede po namin magawa kung naandyan po sila. Katulad po halimbawa, nagkaroon na po kami ng signing ng Memorandum of Agreement sa 3 malalaking platform at meron pong 2 doon na nagsabi hindi sila tatanggap ng mga political advertisement. Napakalaking benta at bagay na po sa amin yan. At doon naman po sa isa, sabi nila yung mga magpapa-ads, meron po silang tinatawag na ads library. Pwedeng makita doon kung ano yung na-post, pagkanong binayaran at gaano kahaba yung gusto po na period ng pagkaka-post na yon. Okay. Chairman, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Medyo Thank busy you, ha? po kayo, Chairman, kaya ingat po kayo. Hindi na namin kayo abalahin Salamat pa. po. Thank Salamat. you, thank you. Joel. Chairman George Garcia, COMELEC, makakapuso oras Bitin ako natin. doon. No. Hilingan, walang pinoprotektahan.